Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy po natin yung ating discussion. Nandito na po tayo sa ating ceiling works. Okay, so once again po, no, as I've said in introduction, meron po tayong ginawang tatlong klaseng ceiling works. Kumbaga, gumamit ako ng tatlong klaseng materyales, which is the fiber cement board or FISM board or Hardiflex. So, yun po yung mga tawag dyan eh. Yung Hardiflex po, yun po yung brand ng fiber cement board Okay, so baka pumalito kayo dun. Baka sabihin nyo magkakaiba yan. Isa lang po yung tawag dyan. Fiber cement board, FISM board, Hardiflex, isa lang po yun. Okay? Next po natin, meron tayong PVC panel board. Okay, and then metal spandrel. So, tatlong klase po yan. Ngayon, saan po natin ilalagay yung mga yan? Okay, puntahan natin yung plano. Yung plano natin, puntahan natin yung reflected ceiling plan. Ayan o, page 6. Ayan o, page 6. Page 6. So, reflected ceiling plan sa ground floor, second floor reflected ceiling plan. Sa ground floor natin, puntahan natin yung perspective or 3D model natin. Yung loob ng ground floor, wala namang labas. Yung loob na ceiling, ang gagamitin po natin dyan is PVC. Okay? So, kung i-hide ko to, yan, PVC po yan. Okay, PVC yung gagamitin natin dyan, pati sa kwarto. Meron dyan PVC, pati sa CR. Okay? And then, itong sa second floor naman po, sa loob, ang gagamitin natin dyan ay fiber cement board or Hardiflex. Okay? Sa loob. And then sa labas, metal spandrel. Okay? So, yun po yung mga yon. So, sinadya ko po talagang iba-iba yan for the sake of discussion. Okay? And then, try nating tingnan kung ano yung itsura ng mga yan. Okay? So, itong fiber cement board naman natin, ito na yung ginamit natin sa sa drywall. Ang pagkakaiba lang po nito, mas panipis po yung ginagamit natin sa ceiling. Okay? Hindi naman po kasi kailangang makapal yan, di ba? Okay? So, itong fiber cement board po na to, ang gagamitin lang natin ay 3.5 mm. Yung sa drywall natin, I think ang ginamit natin doon ay 4.5 o 6? 4.5. Okay, yung iba, 6 ang ginagamit, 6 mm. Okay, so ito, pakita ko lang po yung itsura niya, fiber cement board. So, ang size po niyan is 4x8 din, parang plywood yung size. Okay, so fiber cement board po yan. Yung isa naman, PVC panel. PVC panel. Tingnan lang po natin ang itsura niya. Okay, so ito po yung itsura niyan. Okay, so madalas yun na po siguro nakikita yan. Very common na po to sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Okay, so PVC panel board. So yung mga haba nito, yung ibang details nito, i-discuss natin pagdating natin dito. Okay? So ito, pakita ko lang po muna yung pagkakaiba niya. Then yung metal spandrel, yan. Yan. Itong metal spandrel naman, halos parehas lang sila ng PVC. Ang pagkakaiba lang nila, yung materials, ito kasi metal. No? Yun, makita niyo naman po, halatado naman. Halos pareha sila. Ito yung PVC, ito yung metal spandrel. So, in fact, itong PVC panel board, minsan ang tawag dito is PVC spandrel. Okay, ito metal spandrel. So, yun po yung mga term na kailangan ninyong kumbaga malaman. Okay? So, punta na po tayo dito sa ating fiber cement board or ceiling natin sa loob. Okay, so estimate na natin yung sa loob na yan. Okay, so nandito naman nakalagay sa reflected ceiling plan natin. Second floor, fiber cement board inside ceiling. Yan, sa loob. Okay, so puntahan natin yung ating Excel format. Hide ko lang to kasi masyado nang mahaba. Punta tayo dito. Yan. So, once again po, ito, mamaya puntahan natin yan. Dito muna tayo mag-focus. Okay, so, kagaya nung sa plumbing, nilagay ko na po diretso kung yung mga materials natin dito. Okay, so, para mas mabilis, no? Parehas lang naman po pala yun para lang mabilis yung ating discussion kaysa sa itatype ko pa siya isa-isa bago yung, or during the recording. Okay, so, ito po yung mga materials na kailangan natin dito sa ating Ceiling Works Fiber Cement Board. Okay, so, metal wall angle, double faring, carrying channel, and then yung mga yan. Okay, so hindi ko na po binabanggit yung mga sizes niya na iba. Okay, mamaya papasadahan po natin yan. Okay?
Ngayon i-discuss po natin kung ano yung mga yan. Okay? Siyempre kailangan niyo pong malaman kung ano yung mga yan para at least alam niyo kung ano yung ini-estimate ninyo. Okay? Sa wall angle, kung tingnan natin sa Google para makita niyo yung itsura niya. So, ito po ang itsura ng wall angle. Yan. Parang angle bar lang siya, pero GI kasi ito eh. At saka manipis lang siya. Yung GI kasi yung mga BI na angle bar kasi natin, yung ginagamit sa mga trusses, makapal yun, mga 6 mm. Ito, ang gagamitin natin dito is 0.4. So, manipis lang po talaga siya. Parang yero lang kanipis. 0.4. Yung iba, 0.5. Okay? Pero 0.4 ang gagamitin natin. And then, kung tingnan natin dito sa ating 3D model ng ceiling, yan. Ito, sample lang po natin yan ha. So, isang kwarto, merong ceiling. Okay? So, itong wall, kumbaga, i-hide ko lang po yan. Yung wall angle po natin, ito po yung kulay blue-purple, blue-violet. Yan. Yang pong wall angle, nilalagay po yan sa perimeter ng kwarto or ng paglalagay ng ceiling yan. Sa palibot po yan nilalagay, wall angle. Kaya nga po ang tawag dyan wall angle kasi sa wall nilalagay. Kung tingnan po natin yung plano, yan. Dito po yan nilalagay sa palibot na yan. Yan. Kung makikita po ninyo dito tayo sa ating sketch, AutoCAD para mas malinaw. Ito, dito po natin lalagay yan. Okay, sa palibot. Ganon din dito sa kwarto na to. Yan, pag ganyan yan. Pag ganito, yan. Pag ganyan, pag ganon. Sa perimeter, kumbaga. Then sa CR, pag ganyan. Okay? And then, ganun din dyan. So on and so forth. Okay? So, sa perimeter po yan ng kwarto. Okay? Hindi po perimeter na ganito Yan. Hindi yan. Kasi ito, lahat yan ng wall na yan, sa gilid yan, merong wall angle. Okay? Kagaya ng nandito sa ating model. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na wall angle. Next po natin, itong metal double faring. So, ito po siya. Tingnan natin sa metal double faring. So, ganito po ang itsura niyan. Yan. Ganyan ang itsura niyan. Double faring. Kung tingnan natin dito sa 3D model natin, yan, itong double faring, dito na po yan kinoconnect sa ating wall angle. Yan. So, i-control C ko lang para makita nyo yung wall. Yan. I-hide ko lang ulit. Yan. Ito pong double faring, dito na natin kinakabit yan. Okay? Mamaya, i-discuss ko kung ano yung mga alternative ways ng kumbaga, tawag dito, frame ng ating ceiling or ceiling system natin. Okay, ituturo ko yung ibang way na ginagawa ng iba. Okay, yung iba kasi hindi na gumagamit ng wall angle. Ituturo ko po yun mamaya. Okay? And kasi po may pagkakaiba din yun sa pag-estimate. Okay, pero focus muna tayo dito sa kung anong meron tayo. Okay? So, once again, ito po yung kulay green, ito yung ating double faring. Ang spacing po niyan ay 0.4. So, galing dyan sa end na yan, 0.4. And then, hindi necessarily yung end niyan is 0.4 dito sa kabila. Siyempre, hindi naman lahat ng size ng ating kwarto or ng rooms or ng paglalagay nyo ng ceiling is divisible by 0.4. So, pero, yun nga, sa isang dulo, 0.4 po yan. Okay? So, 0.4 yan. Sasakto din po kasi yan dito sa ating size ng tawag dito, ng hard reflex or FISM board. Yan. So, kung 0.4 yan, 3.4 is 1.2. Sasakto po yung dugtungan yan dyan. Ayun, mapansin nyo po. Sakto yan sa dugtungan na ganyan. Kaya 0.4 po yan. So, wala po kayong makikita dyan na 0.5 alanganin. Kapag PVC, kapag fiber cement board. So, 0.4 po yan. Okay? Yung iba, 0.6, pero masyado pong malayo yung 0.6. 0.4 po talaga dapat. Pwedeng 0.3 kung mayaman kayo, pwede lang naman, walang problema. Pero 0.4 po talaga yung kadalasan ginagamit. Sakto po yan dyan, Yan. Ito, hindi yan, try ko hindi po yan nakaganyan. Hindi rin nakaganyan. Kasi kung nakaganyan, ibig sabihin, kailangan nyo pa dito ng isa. Di ba? Kailangan nyo ng isa para sa pag-connect naman itong isa. So, ginigitna na lang po yan. Kasya na po yan dyan kasi ito,
Ang lapad naman yan ay 50 mm. So, malapad po yan. So, kumbaga 2 inches, kasyang-kasya na po yung dalawang FISM board dyan na pagdudugtungin. Okay? Kaya 0.4 po yan. Okay? And then, yung thickness natin, 0.4. Ano yung sinasabi ko? 0.4 meters yun yung spacing. 0.4 din kasi yung thickness eh. 0.4 yung spacing, 0.4 meters. And then yung thickness niya, thickness ng double faring is 0.4 mm naman. Okay? Next po natin, itong carrying channel natin. So, yung carrying channel natin, ganito naman po yung itsura niya. Carrying channel. Yan, ganito yung itsura ng carrying channel. Yan, ito. Ito po, mas makapal yan. Mapansin nyo, 0.7 ang ginamit ko. May 0.5 yan, 0.6, and then 0.7. Ito, may 0.5 din yan. Okay, pero stick muna tayo dito sa kung anong meron dito. Hindi naman po siya ganun ka-importante sa discussion natin eh. Ang pinaka-importante sa atin ito, kung paano mag-estimate. Okay? So, yung dito sa 3D model natin, yung carrying channel natin, ito po yung kulay pink. Kulay pink na yan. Yan. Ang spacing po niyan, ang ginagawa ng iba, 1.2. Yung iba, 0.6. Pero ang gagamitin natin ngayon dito is 0.6. Okay? So, ito, mapansin nyo, sa may dulo, parang may hook siya, nakabend. So, ito kasi, hindi na natin siya pwedeng i-connect dito kasi mas mataas siya eh. Ayan, mapansin nyo. Mas mataas siya, so hindi siya pwedeng i-connect dito sa wall angle, unlike nitong carrying, double faring. Yan. So, nakabend yan and then, ipapako na lang yan dyan or i-connect na lang sa wall through concrete nail, black screw, blind rivet, or nail gun, yung mga yan. Okay? So, take note po yan kasi pansinin nyo, i-bend yan, kasama yan dapat sa estimate natin. Dapat i-consider natin yan. Okay? So, take note po yan. Okay? So, yung carrying channel natin, meron tayong bending sa dulo. Ito, mga 3 to 4 inches ang lapad niyan. And then, dalawa yan usually. Isa dito, isa dyan. Okay? So, dalawang pang-connect natin. Okay? Next po natin, ito po pala, yung ating hanger, carrying channel din siya. Yung iba, ang ginagawa, metal faring ang ginagamit na pang-hanger. Pero, mas maganda po kasi kapag ito kasi mas matibay ito eh. Okay, ito kasi minsan napupunit yan kapag sobrang bigat na nito. Kasi 0.5 lang yan eh. 0.4 nga lang pala. So ito 0.7 makapal to. Okay? Ngayon, ito pa pala, nabagit ko naman ata kanina, ito spacing nito is 0.6. Okay? Ito naman po, hanger na to, syempre nakadepende po yan sa height, yung height niya, no? Ito inassume ko lang na para-pares yung height. Pero mamaya, makikita natin, iba-iba yung height ng hanger. Okay? Or length ng hanger natin. Pero yung spacing po niyan, ganito. Ang ginagawa ko po dyan is, alternate siya. Ayan o. Nandito yung metal double faring natin. Yan. Double faring. And then, every other metal faring yan. Ayan o. Kumbaga, nagbakante ng isa, and then ganyan. Okay? And then, alternate po siya. Ayan o. Ito, nandito naman sa kabila, hindi dito sa katapat niya. Hindi dyan. Nasa kabila naman. Okay, so, in short, ang spacing po niyan is 0.8 kasi nga 0.4 to, di ba? So, 0.8 yan by 0.4. 0.6, sorry. Yan. Okay? So, yun po yung ating carrying channel. Next po natin yung W-clip. Yung W-clip naman po, yun po yung ginagamit sa pang-connect ng metal faring sa carrying channel. So, yan po yung tsura niyan. Yan. So, dalawa po yan. Ang magkabilaan. Okay, so kung tingnan natin dito, W-clip. Ang itsura niyan. So, ganyan po. Manipis lang po yan. Binebend lang po yan gamit kamay. Kamay mo lang, pwede mong i-bend yan. And then, kapag gusto mong mas matibay pa, gamitan mo siya ng, tawag kasi doon, plies. Yan. Para maipit siya ng mabuti. Okay? And then, mamaya, magdi-discuss ako kung ano yung mga alternative na na ceiling frame natin nang wala ng W-clip. Okay? Ito lang kasi nilagay ko talaga siya for the sake of discussion para at least alam niyo paano mag-estimate. Okay, so ito po pala, no? Back to back yan. Yan, back to back yan. So, ang itsura niyan, maliit, isa lang yan.
And then, pag nilagay dito, back to back yan. So, times 2 yan. Okay? So, estimate natin mamaya. Next po natin, fiber cement board. So, yun yung board natin. So, yan. Pag-estimate natin ito mamaya, per area lang, para mabilis. Okay? Then, maglagay na lang tayo ng allowance. Okay? So, once again, ang size po niyan is 4 by 8. And then, yung thickness na gagamitin natin, 3.5. And then, ito pong tatlo is, ito yung mga consumables na tinatawag natin. So, wala ako kasing, definite na, na way ng pag-estimate nito, yung kumbaga eksakto ng pag-estimate. Ang meron lang itong block screw. Kasi itong block screw, nakadepende yan sa fiber cement board. Kagaya nung sa drywall natin, ito, ang block screw natin is parang 58 na pieces na block screw per fiber cement board. So, yan din yung gagamitin natin dito. Okay? Pero itong dalawa, concrete nail at saka blind rivet, wala po talaga ako dyang definite na pag-estimate. Mamaya maglagay na lang tayo diyan kung ilang quantity. Okay? So, check ko lang po yung recording kung ongoing. Okay naman. So, punta na po tayo dito sa ating computation. Wall angle. Okay, so punta tayo sa plano. Wall angle, yan. So, yung dito lang po pala sa AutoCAD, yan. Sa wall angle natin, yan, ilabas ko lang to para hindi masira yung ating plano sa loob. Labas ko lang siya. So, 'di ba, sabi ko kanina, perimeter lang yan. So, mas madali lang tong i-compute. Okay, so wala din naman siyang splicing. Okay, hindi mo naman kailangan mag-splice diyan. Okay? Actually, pwede pala. Option nyo yan. Pero wag na tayo mag-splice dito. Okay? So, sa pag-compute, may nakalagay naman na sizes. Ayun, no? Ay na length. Yan. 4 meters. Then 2.3 meters. Yan. Sa mga nalilito pa rin, naka-millimeters po yan. So, i-divide mo lang ng 1,000 para makuha yung meters. Okay? So, kunin na po natin. Bilangin na natin yung or compute natin yung perimeter length, lahat nito sa loob. Okay? Unahin ko tong kwarto na ito. So, yung haba nito is 2.3. Ayun nakalagay, no? Hindi na natin kunin yung ito masyado nang matagal kapag ganyan pa yung gagawin natin. Masyado na pong matagal yan. Okay? Nakalagay na lang dyan. Ito na lang gamitin natin. Hindi naman na po nagkakalayo yan, no? Para mabilis lang. Okay, so ito 2.3 yan. Siyempre 2.3 din to. And then ito 4 meters yan. Ayan, nakalagay 4 and then 4. Okay? So ilagay ko muna siya dito. Ito muna yung total length po 2.3 times 2 plus 4 times 2. Okay, so naka-meters pa lang yan. And then, pansinin nyo, parehas po yan dito sa kwarto na to. Okay, so baka nalilito kayo reflected ceiling plan kasi to kaya meron yung mga yan. Mga lighting fixtures natin. Okay, so balik tayo dito. Ita-times ko na lang, times 2 ko na lang to kasi parehas sila dun sa isang kwarto. Okay? Next po natin itong sa may hallway at saka sa may stair. Okay? Ito naman, ang haba nito ay, dyan naman nakalagay, yung 1.2 na yan. And then 1.2 yan, ito pag ganyan 4. And then ito 3.5. And then ito 2.15 into 1.85. Ito is 3.5, mga ganyan, and then 1.2. Okay, para mabilis po yung pag-estimate niyan, ganito po yung gawin nyo. Ito, makita nyo naman, pag-estimate nyo is lahat muna ng pahiga na distance para mabilis. And then, mamaya na yung patayo. Okay, so unahin natin yung mga pahiga. Ito pong 1.2 yan. 1.2 yan, and then ito 3.5. 3.5 din yan, then 1.2 din to. Okay? Ulitin ko po, 1.2 yan, ay nakalagay naman, then 3.5, ito yan Ito po yan, yan. Yan, 3.5 yan. Hanggang dito yan, dapat. Okay? So, yun yun, and then 3.5 din to, then 1.2. So, in short, ito, ipa-plus ko, 1.2 na dalawa plus 3.5 na dalawa. Kasi nga, dalawa yan, kasi nga ito, 1.2 yan, 1.2 din dito. 3.5 dito, 3.5 dun. Okay? Madalas po yan, ganyan ang mangyayari sa wall angle computation. Times 2 times 2. Dito naman sa patayo na distance ito, 8 meters na po yan. Yan na yung gamitin natin. So, 8 yan. And then ito, 4 plus 2.15 plus 1.85. 8 meters din po yan. Ayan, no? Yan, 8 meters din yan. Ayan, mapansin nyo naman. Yan.
meters po yan. Okay? So, ibig sabihin, 8 times 2 lang yan. Ganyan lang po kadali. Okay? Next po natin, itong sa loob. Itong kwarto na to. Okay? Ganun din, halos parehas lang pag-compute natin dito sa may labas. Ito 3.5 and then ito 1.425 and then 2.075. Pero ito kasi ang total nito is 3.5 din. So ibig sabihin ito 3.5 then 3.5 na rin yan. Okay, so 3.5 times 2. Okay? And then yung kabila 4 times 2 na yan. Okay? So ito po kasi yan. Ito plus ito is 4. Okay? So, yan. And then, yan. 2.075 plus 1.925, 4 meters. And then, ito 4 meters. Kaya 4 times 2. Okay? Next po natin yung sa CR. Sa CR naman, nakalagay dito yan, 1.425. And then, ito patayo, 2.075. So, pwede, kung tinatamad kayo kagaya ko, ang gagawin ko na lang dyan, 1.4 times 2 plus 2.1 naman yung kabila. Okay? So, okay. And then, wala na no. Okay na po yan. And then, yan, pwede nyo na siyang i-divide. Ito na yung total perimeter natin eh. So, pwede na siyang i-divide by isang piraso na wall angle which is 3 meters. So, divide natin sa 3 meters. Ang lalabas, 24.2. Okay? Or 25 pieces. Ngayon, kung maglalagay kayo ng allowance, option nyo na po kung paano nyo yung gagawa ng allowance yan. Ang pwede nyo pong gawin sa paglagay ng allowance, ganito. Bago nyo i-divide yan sa 3 or sa isang piraso ng wall angle, maglagay na kayo ng, sabihin mo ng 5 or 10%. Sabihin mo ng 5% kasi wala namang, wala namang splice to eh. Magta-times kayo ng 1.05. Yung 0.5 na yan, yun yung 5%. Okay? So, instead na, burahin ko lang. Instead na 72.6 meters siya, pag tinimes mo siya ng additional 5%, pag naglagay kayo ng 5% na additional, times 1.05, yan, 76.23 na siya. Hindi na siya 72. Okay, so yan po yung mga diskarte na pwede nyong gawin sa paglagay ng allowance. Saka kayo magdi-divide ng 3 meters. Okay? And then, i-round up natin kasi wala namang 25.41 na piraso. Kaya, mag-round up tayo. Okay, so 26 pieces. Pwede naman na ang gawin nyo, huwag kayong maglagay nito. Okay, burahin ko lang yan. Sabihin mo na lang 1. Wala namang magbabago kasi 1 eh. No? Pwede kayong maglagay na lang dito plus 1 or plus 2. Kung gusto nyo ng ganun. Okay? So, balik tayo dito. Yan. Okay, so 26 pieces. Double check ko lang po yung ating recording. Okay, ang bilis, 23 minutes na. Next po natin, double faring. Sa double faring naman, ito po siya. Burahin ko lang to. Burahin ko na lang po ito. Yan. Double faring natin, paano ba yung diskarte natin dito? Ganito kasi yung size niyan eh. 2.4 by 1.2. Yan. 2.4. Yan. Okay, so ganyan po kasi yung size. So, ang pwede kong gawin dyan, kung pag ganito siya, parehas lang naman siya eh. Okay, so ganyan. Okay, so parehas lang pala yan. Mapaganyan or mapapaganto siya pahiga. Okay? Pero pagka ganito, ang diskarte po kasi dyan, pansinin nyo mas mahaba to compare dito. Kung saan yung mas maiksi, dun ka maglalagay nitong carrying channel. Okay, ulitin ko po Kung saan mas maiksi, dun po ang carrying channel. Okay, kasi siya po talaga ang nagbubuhat dyan carrying channel niya Siya ang magbubuhat ng system natin or ng ceiling frame natin o ceiling natin. So, kapag masyadong mahaba yun, yung nagbubuhat na yun, mas mahihirapan siya. Tama? Kaya, kailangan kung saan yung mas maiksi, yun po yung location ng ating carrying channel. Ibig sabihin, yung mas mahaba, yun yung kabaliktaran. Yung kabaliktaran, yun yung double faring natin. Okay? So, in short, ito yung double faring natin pag ganyan. Okay? So, yung mahabang part. Okay? Ngayon,
Ang spacing ulit natin dyan is 0.4. Ngayon, ilang 0.4 ang papasok dito? Okay, so i-divide natin. 2.3 divided by 0.4. So, 5.75. Hindi po tayo magra-round up dyan na 6, Bakit? Ganito po yan. So, ano ko lang. Mag-drawing lang ako dito. Yan. Yan. 0.4 po yung spacing yan, 0.4 yan. Yan, 400. Okay? Ito po kasing dulo na yan, di ba? Meron tayong wall angle dyan. Dyan sa wall angle na yan, pwede na kasing i-connect dyan yung ating board. Okay? Yung fiber cement board natin. Dyan na i-connect yan. So, hindi na kailangan lagyan yan ng double faring. Ganyan. Hindi na natin lalagyan dyan. Okay? Kaya, ang mangyayari, imbis na round up, round down tayo. Divided by 0.4. Yan. So, 5 pieces lang. So, ito yung kailangan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, 5 piraso po na ang haba is 4 meters. Okay? So, 4 meters na gamitin natin. Hindi na natin kukunin to. Tatagalan tayo masyado. Okay? So, 3.925. Okay? 5 piraso na 4 meters. Okay? Next po natin, i-times 2 ko na pala ito kasi parehas naman sa kabila. Okay? Parehas to sa kabila. Dito. So, pero maglalagay ako dito ng note ko. Maglalagay ako dyan. Kailangan kasi natin yan mamaya. Okay? So, itong drawing natin na to na isa, ano to? Ito, pang double faring, ito pang carrying channel. So, maglalagay ako dito ng 5. 5 dyan, 5 din dito. Okay? Dito naman, paganto na lang siya. Magkaiba kasi siya. I mean, hindi siya parehas dito, no? Ito yung pahaba, pagdating dito sa kabila, paganto naman yung pahaba. So, dapat isang direction lang. So, ang gagawin ko na lang dyan, ito na lang, mamili na lang kayo dyan. Ang piliin natin pa ganyan. So, patayo natin. Patayo yung double faring natin. So, sa 1.2, i-divide natin siya sa 0.4. So, 3. Pero, round down tayo, so magiging 2 lang. So, kung mag-offset tayo dyan, yan. Sakto kasi yung 0.4. So, yan. 0.4 yan. So, ito, wall angle yan. So, ibig sabihin, ito lang kailangan natin, 2 lang. And then, yung haba naman yan, ito, 8 meters. And then, mag-splice tayo ng mga 0.1. Siyempre, kasi 5 meters lang ang haba niyan. 5 meters lang. So, ang kailangan natin ay 2 8 meters plus hook or yung splice na 0.1. Okay? So, yung splice na 0.1 plus 8.1 na 2. Okay? Next po natin, ito namang, so, hanggang dito yan. Drawing ko lang po, So, ito, ginagamit natin ulit once again yung AutoCAD, no? For, kung parang blackboard ba? Diba? So, kung gusto nyong gawin din to yung ginagawa ko, meron naman kayong plano nito, so, sulat-sulatan nyo na lang. I-print nyo or i-xerox nyo lang siya ng maraming beses kasi nga, kailangan nyo ng 2 ganyan. Sulat-sulatan nyo lang o kaya lapis lang. Okay? So, yan po. And then, meron din dito sa kabila, syempre. Dito naman sa kabila, 3.5 divide natin ng 3.5 divide mo ng 0.4. Okay? Yan, gagawin ko na siyang siyam. Kasi wala namang wall dito So, maglalagay tayo dyan. So, kung kung i-accurate natin, ganito siya. Ayan. Para lang ma-imagine nyo ng mabuti. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kung wala kasi to masyado nang malayo yan. So, 9 siya. So, 9 na 2.15. Okay, so yan. Plus 9 na 2.15. Okay? And then, burahin ko na ito. Hindi na. Huwag ko na lang palang burahin. Maglalagay na lang ako dito ng 9 pieces. And then dito, 2. 2 yan. Okay? Dito naman po, ito mas mahaba to. Ito 4 3.5. So, pag ganyan tayo. So, ganyan. So, ang gagawin ko na po dito, parang aaswan ko na siya. Parang wala na siyang ganyan. Okay? So, tinamad kasi ako. Yan.
So, konti lang po ang diferensya dyan, ang kalalabasan niyang diferensya. In short, itong 3.5, i-divide ko ulit siya sa 0.4. So, 8.75. Kanina nag-round up tayo, ngayon round down. So, 8 siya. 8 na lang siya. So, 8 na 4 meters. So, pag ganyan siya, 8. Kumbaga, ganito siya. Yan. Yan. Ganyan na siya. Okay? So, 8 po yan. Okay? So, highlight ko. And then, LI, ayan o. 8 pieces. Ano yun? And 8. So, 8 na peraso. Maglagay lang ako dito. 8. Okay? Kailangan kasi natin yan. Okay? So, parang sinulatan ko, kumbaga. 8 meters na, 8 pieces na 4 meters plus 8 pieces na 4 meters. Okay, so ito, wala pa tayong allowance dyan. So, pwede ka nang maglagay ng allowance dyan na since ito, meron na tayong splice. Splice tayo dito. So, pwedeng 1.1% ang, or 1 or 10% yung additional. So, 1.1. So, instead na 107 meters, naging 118 meters na siya. And then ito, i-divide ko siya sa isang peraso na 5 meters. Okay, so ang labas, 24 pieces. Round up. Okay? Round up. Okay, so 24 pieces. Sa ating carrying channel naman, dito tayo sa kabila, yan. Carrying channel natin pag ganito, ang spacing natin is 0.6. So, kung 4 meters, 4 divided by 0.6, 6.66 or 6. Okay, so maglagay tayo dito ng 6. Okay, so kung i-drawing ko po siya, ganito. So, 600, yan. Pag ganyan po itsura niyan. Yan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 na piraso. Okay, yung spacing po niyan, 600. Okay? Aha. 6 meters. 6 pieces na 2.3. Pero take note po, meron kasi tayo diyang hook or bend. Kasi nga, i-ano na natin yan. Naka-bend na yan dyan. Okay, so, kagaya ng nasabi ko kanina. Okay, ibig sabihin, kailangan natin idagdag yun. Kung may hook ka or may bend ka dito sa kabila at sa kabila na 0.1, ibig sabihin 2.3 plus 0.1 na dalawa, 2.5. Okay? So 2.5 siya na dalawa. Times 2.5 na dalawa, 2.5 na 6 na piraso. Okay? Ngayon, ito, lagi nyo lang tatandaan, ito kasi nagkataon yung 2.5 natin, kalahati nitong 5 meters. Okay, take note 5 meters po yung commercial length natin. Di ko lang alam kung meron pang other commercial length other than 5 meters. Yung 5 meters kasi, divide mo ng 2, is sakto na 2.5. Okay, so kapag ka naman nag-alanganin siya, halimbawa lang, ito, 2.4 yan. Halimbawa, 2.4. 2.2, halimbawa lang na 2.2. Pag nagdagdag ka ng 0.1 at 0.1, so 2.4 siya. Ang labas niyan, 2.4 times 2 is 4.8. 4.8, i-deduct mo yung 5 dun sa 4.8, may maiiwan na 0.2. Hindi mo na magagamit yung 0.2 na yun. Halos, wala ka nang paggagamitan nun. Okay, so kaya pag nag-estimate kayo, kailangan mo din i-consider yan. Kumbaga, i-consider nyo yung cutting list niya. Okay? Pero kung talagang nagmamadali kayo at tinatamad, ang gawin nyo na lang, parang ginawa natin sa double faring. Maglagay na lang kayo ng allowance na 10%. Okay, so yun lang po yung mga option natin. Okay, so balik tayo dito. Ito, ita-times 2 ko na pala to. Kasi nga, parehas sila doon sa isang kwarto. Ito. Okay, so maglagay ako dito, 6. And then, next po natin, pag ganito naman. Ito, 8 meters, divide ko siya ng 0.6, so 13 siya. So 13 na piraso na ano to? 1.2 plus 0.1 plus 0.1, 1.4. So ito plus 13 pieces na 1.4. Okay? Okay, so ngayon mapansin nyo, engineer, wala namang wall dito. Tama po. Kaya dito, ang gagawin na lang natin, kumbaga, i-consider natin na may wall dyan. Ngayon,
Yung hook kasi dito na yung mga mapupunta dito, pag ganyan. Sorry. Yung mapupunta na pag ganyan. Yan. Ito, mai-straight na no kaya. I-straight na pag ganyan. Ito na yung gagawin nating pang splice dito naman. Okay? So, punta tayo dito sa side na to. Okay? So, once again, pag ganyan tayo. So pag ganyan. So, ito, 2.15 divide mo na ano yan. 2.15 divide mo ng 0.6. Tatlong piraso. Tatlong piraso na 3.7. Okay? Plus tatlong piraso na 3.7. Tama? 3.7. Okay, so check ko lang po yung recording kung okay siya. Ang bilis, 35 minutes na tayo. So yan, tapos ito, maglagay lang po ako dito ng sorry, ano tong nakalagay dito? 13 to kanina, hindi ko pa na-adjust. 13 dito ay 3. And then dito sa kabila naman, pag ganyan, so ito 4 divided by ano. So 6 din siya, 6. So 6 din ng ano, 6 na 3.7. Okay? So plus 6 na 3.7. Yan, 6 na 3.7. Okay, tama po no? 3 times 3.7, 6 times 3.7. Okay? So, double check ko lang para sigurado tayo. 4 divided by 0.6 and 6. Okay, so yan na po. Meron na tayong carrying channel na mga pahiga. Next na po natin yung carrying channel na mga hanger. Yan. Kagaya ng sabi ko kanina, iba-iba po yung ating height niyan. So, dito natin siya pwedeng makita. Dito sa section. Yan. Dito natin siya pwedeng makita. Yan. Yan. So, ngayon, pansinin nyo, ang i-consider kong height, yung kumbaga average. Hindi yung pinakamataas, hindi yung pinakamababa. So, somewhere here, yan, sa gitna nitong 3.5 na yan. Sukatin nyo na po yan, gamit yung metro ninyo. Okay, kapag sinukat nyo yan gamit yung metro nyo, ang lalabas ay approximately, so yung 3.5, yan. Kung maglagay ako ng line dito, yan. Tsambahan nyo, hindi nyo naman kailangan saktong-sakto yan. So, yan. Kunin lang natin yung average na height na gagamitin natin, yan. So, 1.6. Ito, sobrahan natin kasi may bending pa yan dyan. So, 1.75. Tapos dito, so sabihin natin 2 meters. Okay, so halos 1.8 na to eh. 1.8 plus 0.1 plus 0.1 na bending. Or na, yung bending sa dulo. So, 2 meters na ang gamitin nating average. So, iba kasi yung height dyan, iba yung height dito. So, yun yung gamitin nating average. Mas maganda sana kung kagaya nito sa PVC kasi isa lang yung height na gagamitin natin. Kasi nga, flat na yan eh. Flat to yung second floor natin. Ito kasi hindi. Okay, so 2 meters. Ngayon, ang tanong, ilang 2 meters ang gagamitin natin? So, ganito po yan. Ngayon, ito, makita nyo, ito yung double furring natin. Ito yung spacing ng double furring, ito yung spacing ng carrying channel natin. Ngayon, ito, for example, itong kwarto na to, 5 siya, tapos 6 ito. So, 5 times 6 is 30. And then, i-divide nyo lang sa 2. Okay, kasi nga, yung 5 times 6 natin is ito po yan, yung intersection na yan. Yan, yung kanto na yan, yan. Intersection. Hindi po yung hindi yung W-clip, yung intersection natin. Pansin nyo, kung ilang pa ganyan. So, 5 times 6 siya. So, 30 pieces. Pero, i-divide natin siya sa 2 kasi nga, every other is wala. Okay, so, bawas tayo ng kalahati. Okay, pagdating naman sa ating wall clip, kung 5 times 6 yung 30, no? Ita-times 2 naman natin siya kasi nga magkabilaan to. Okay, so balik tayo dito sa ating carrying channel. So may 2 meters tayo, times ko siya na, maglagay ko ng parenthesis kasi marami yan. 5 times 6 is 30, maglagay na ako ng 15. Okay, so next po natin, 15 times 2 na to dito. 15 times 2. Okay, kung nabibilisan kayo sa aking pagtuturo, ito naman ang kagandahan, di ba, kapag recorded, pwede nyo balik-balikan.
Binibilisan ko lang po talaga kasi yun, nasanay na rin akong ganun magturo and then kulang yung time. So, kailangan nating matapos to ng ganyan. Okay, so yun. After nyan, meron 15 times 2 kasi parehas yan. Dito naman sa kabila, itong sa labas, 2 times 13, 26. Divide mo ng 2. Ayun o, 2 times 13, 26 times, divide mo ng 30 equals to 13. Plus, itong kabila, 3 times 9, 27 divided by 2. Alanganin, 28, no? So, 14 na lang. Plus, itong kabila naman, 8 by 6. So, 48 divided by 2, 24. 24. Okay? So, yan. Meron tayong 243.5 linear meter. So, maglalagay ako ng allowance ko na 10%. So, times 1.1. Okay? And then, i-divide ko po siya sa isang piraso na commercial length, 5 meters. Okay? So, 53.57 or round up ko na siya. Round up. Okay? Okay, so 54 pieces. Sa W-clip naman, kagaya ng nabanggit ko kanina, i-times lang ulit natin siya, 5 times 6, and then times 2 natin. Okay, so 5 times 6 times 2, magkabilaan, and then times 2 kasi kaparehas niya yung kabilang kwarto. Okay, so 120 yan. Then next, itong sa hallway, 2 times 13 times 2. Okay, so plus 2 times 13 times 2 ulit. Kung gusto nyo naman, mamaya nyo na i-times 2. Pwede rin naman yun. Para minsanan. Pero naumpisa na natin, tuloy-tuloy na. So, 9 times 3. Ito namang sa may stair. Plus 9 times 3 times 2. Plus, itong sa kwarto na 8 by 6. Yan, 8 times 6. Plus 8 times 6 times 2. Okay. So, meron na po tayong itong 4. So, ito yung ito pa pala, kailangan pa to, importante pa to. Dito naman, kagaya ng nasabi ko kanina, by area na lang po yan. So, kunin natin yung total area nito, loob. Divide mo ng isang piraso ng 4 by 8. Okay? So, kunin natin yung area nito. Ang size po nito is 7 by 8. Tama? Ito yan eh. Yan, oh. Yan, 7 by 8 ito. 7 by 8 yan. Pero, take note, kailangan mong i-less to, which is 3.5 times 1.85. Okay, so 7 times 8 minus 3.5 times 1.85. Okay, 49.53 yan. And then ito, i-divide ko siya sa, magdagdag ako. I-divide ko na lang muna. I-divide ko siya sa isang piraso na 1.2 times 2.4. Okay? And then, 17.2. And then, pwede kayong maglagay ng allowance ng 17.2. So, dito na tayo maglagay ng allowance. Ang ginawa kasi natin kanina, dito sa mga nauna, dito tayo naglagay ng allowance. So, dito na lang ako maglagay. Parehas lang naman po yan. Okay? So, dito ako maglagay ng allowance ng piraso ba? 2%, pwede rin naman 2%, 20%. So, yan na po. Magra-round up na ako. Okay? So, 20% ang nilagay ko. Okay? Baka kasi maraming siruho. 21 pieces ang kailangan natin. Okay? So, okay na po yan. Dito na tayo sa ating mga consumables. Sa concrete nail, pwede ko nang ilagay dyan, isa o dalawa, 1.5, ganyan. 1 and 1/2, marami na po yan. Sabihin ko na lang na isa't kalahati. Ganyan. Sa block screw naman, kagaya ng nabanggit ko, ito, times mo ng 58 and then i-divide mo ng 1,000. Times 58 kasi 58 na block screw sa isang fiber cement board. Kagaya nung ginamit natin sa drywall. Okay, so 1.218 and then round up natin. Okay, so i-type ko pa rin round up. Huwag hindi natin i-type na 2 para mas maganda. Okay? Kasi kung magbago yan, automatic magbabago din yan. Ayun. And then sa blind rivet naman, maglagay na lang ako ng isa. Okay?
isa or dalawa na lang pala, sorry, para sigurado. Okay, so yan, meron na tayong materials. Okay? Sa atin namang labor cost, double check ko lang po. Sa ating labor cost, ito yung area natin, yan, 7.8 times 1 minus 1.85 times 3.5. I-assume ko na 2 pirasong fiber cement board ang maikakabit ng isang skilled sa isang araw. So, yan, kung ang maglagay lang ako dito ng isang foreman, isang skilled, and isang laborer. So, yung foreman dito is supervisor lang, hindi siya working foreman. So, ngayon, manpower yan, 3. Pero sa duration, isa lang ang gagamitin natin. Kung ilan lang yung skilled. Okay? So, ibig sabihin, ito, ilagay natin dito. Ito, i-divide mo lang siya kung ilan yung quantity ng or output niya. So, 8.6. Parehas lang siya. Okay? So, yan po yung formula natin. So, yan, hindi ko na masyadong explain para hindi na tayo tatagal. Okay? So, yan, 8.6 and then equals ko lang. Then, equals. And then, ito, gayahin ko na lang to dito. Okay? And then, ito, then, ganyan na lang. Okay. So, dito naman sa ating equipment cost, hindi na tayo maglalagay ng equipment cost kasi sa drywall natin, meron na tayong equipment. Ito, angle grinder. Itong angle grinder na to, ginagamit siya sa pagputol nung ito, masyado kasing makapal, 0.7. Actually, pwede pa rin naman siyang maputol nung pangputol dito sa double faring, yung gunting na pangyero. Kaya naman siya, mahirap lang. Okay, kaya kailangan minsan itong angle grinder. And then, syempre, kailangan may, ano siya. Ba't wala tayo nilagay dito na, ang tawag dyan? Sorry, kalimutan ko yung tawag. Ang tawag yun? Cutting disc. Dapat may cutting disc yan. Okay? Yun. And then, ano pa bang pwede kong i-consider? Ito. Dito na tayo sa sa mga option natin. Okay? Ito, kapag hindi kayo gagamit ng wall angle, sorry. Wall angle, ang gagamitin natin dito ay ganito. 90. Yan. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, ito, kailangan yung i-consider yung hook niya. Kasi kailangan mo nang mai-hook yan eh. 'Di ba? Kasi tinanggal mo na eh. Tinanggal mo na yung wall angle. Ito, tinanggal mo na itong wall angle. Ibig sabihin ito, kailangan na itong nakahook. Nakahook na yun na ganyan. So, kailangan mo nang i-consider yung bending niya. So, kapag ganoon, wala na to ang mangyayari na dyan, itong double faring mo, imbes na 4 meters, magiging 4.2 na siya. May hook na siya na 0.1 at 0.1. So, yun yung mga kailangan yung i-consider. And then, hindi na siya 5 piraso. Magiging 7 na siya. Okay? Kasi nga, napalitan mo yung wall angle eh. Tama? So, yun lang. And then, yung iba, hindi na gumagamit nito. Yan. Hindi na gumagamit ng, hide ko lang to, ng carrying channel. Hindi na gumagamit ng carrying channel. Ang ginagamit na ng iba, double faring na lahat, magiging ganito siya. Which is, yun na ang ginagawa ko ngayon actually. Mas matibay po kasi to. Yan. And then yung hanger niya, dinadamihan ko na lang yung ito. Yan. Ito na rin ang ginagamit ko minsan. Okay? Ang spacing nito is 0.6 pa rin siya, ganyan. Mas matibay kasi ang connection nito pag ganyan. Unlike ito. Ito po kasi, konting hangin lang nito, minsan, natatanggal na yan, nababaklas na yan. Ayan, pwede mong galaw-galawin lang yan. Pwedeng magalaw-galaw lang ng ganyan yan. Okay? So, yan, nakasabit lang po kasi yan dyan. Yan ang disadvantage naman. Yung iba naman, tinatalian ng alambre, pero minsan, bumibigay pa rin po kasi talaga yan. Okay, so, ganito na po kadalasan ang ginagawa. Yan. So, wala na nito. At the same time, makakatipid ka kasi mas mahal to. Okay, mas matibay na, so, mas makakamura ka pa. Okay, so, ito naman, ang ginagawa ng iba, ganito pa rin siya, pero ang connector nila hindi W clip. Ang connector nila either
double faring or carrying channel yan. Pinang-coconnect nila yan dyan. Nagbe-bend sila ng pag-ganun. Parang wall angle siya. Okay, so yun po yung mga kailangan nyong i-consider. Okay, so pero pagdating naman sa estimation, I hope na ituro ko naman yung mga option na kailangan nyo pong malaman. Okay, so double check ko lang po yung ating recording. Umabot ng 50 minutes. I hope na ituro ko naman po ng maayos ang ating ceiling works. Lastly, ano ko lang siya, ilagay ko lang dito sa ating tabulation. Yan. And then, kung ito, equals ko lang. Then, ilang piraso is unit niya. And then, yung total cost, 36,000. And then, dito sa ating isang summary, ito, punta natin mamaya. Ito muna tayo. So, parehas lang po yan. Parehas lang yun dun sa naunang summary. Ito kasi nakasummarize yung materials, labor, and equipment cost. And then, ito. Okay, sa balikan ko lang tong plumbing, walang nakalagay dito. Next ko na balikan to. Okay? So, okay na po tayo dito sa ating Ceiling Works Fiber Cement Board. See you po sa ating PVC panel board. Okay? Yun lang po. Maraming salamat and don't forget to like and share our video para naman sa support. And God bless you everyone. Happy New Year!